Meron po tayong mainit na balita dito na kumakalat dito sa mundo ng crypto at saka finance. Ang Ripple CEO na si Brad Garlinghouse ay muli pong nagbigay ng isang napaka makapangyarihang pahayag na nagpayanig sa XRP Army. Sa isa pong video clip na ibinahagi ng kilalang crypto commentator na si Saif, direktang binanatan ni Garlinghouse ang pundasyon ng ating kasalukuyang banking system. At ang banking system na yan ay walang iba kundi ang SWIFT. Alam niyo ba kung bakit wire transfer ang tawag natin sa pagpapadala ng pera sa bangko? Marami po sa atin ang gumagamit ng terminong ito araw-araw nang hindi alam ang pinagmulan nito. Ayon po kay Brad dito, ang salitang ito ay hindi lang basta pangalan. Ito ay isang paalala kung gaano na kaluma ang sistemang ginagamit natin. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan natin ang naging pahayag ng CEO ng Ripple tungkol po sa kasaysayan ng wire transfers, ang kanyang pagkahambing sa early internet at kung paano layunin ng Ripple na palitan ang 150-year-old legacy rails gamit po ang teknolohiya ni XRP. Yan. Basahin po muna natin ang buong post dito ni Saif Crypto. Sabi niya, Brad Garlinghouse at Fortune. A wire transfer. The word wire comes from a telegram. SWIFT hasn't moved with the internet. We are replacing 150-year-old rails with XRP. The upgrade is happening. Ayan. Sa naging panayam po dito kay Brad Garlinghouse, binigyang diin niya ang etymology o ang pinagmulan ng salitang wire transfer. Sabi niya, the expression wire transfer, the etymology of that is a telegram wire. Isipin po ninyo yon mga ka-crypto. Ang ginagamit po nating sistema ngayon sa mga dambuhalang bangko ay hango pa sa panahon ng telegrama. Isa pong teknolohiya na dekada na nating kinalimutan sa aspeto ng komunikasyon. Sa aking opinyon, nakakamangha po kung iisipin na nasa taong 2026 na tayo. Mayroon na tayong artificial intelligence, mayroon na tayong space tourism. Pero ang pagpapadala ng pera sa ibang bansa ay nakabase pa rin sa logic ng isang telegram wire. Ipinapakita lamang nito na ang SWIFT ay isang antique infrastructure na pinilit lang nating lagyan ng digital na pintura. Ang punto po ni Brad Garlinghouse dito ay napakalinaw. Bakit tayo nananatili sa isang sistemang hindi po sumasabay sa takbo ng modern digital system? Sa tingin ko po, ito ang dahilan kung bakit marami sa atin ang nakakaranas pa rin ng delay kapag nagpapadala ng pera abroad. Minsan inaabot po ng 3 hanggang 5 araw bago pumasok ang pondo. At ang tanong ay bakit? Dahil ang messaging system ng SWIFT ay kailangan pang dumaan sa maraming intermediaries o mga gitnang bangko. Para itong kapag sinabi kong gitnang bangko ay middleman na bangko. Para itong telegrama na kailangang ipasa-pasa sa iba't ibang istasyon bago po makarating sa dulo. Sa mundo po ng Ripple, ang ganitong klasing delay ay hindi na katanggap-tanggap. Ang vision po ni Brad ay tanggalin ang wire sa wire transfer at gawin itong isang instant digital execution. Ito ang upgrade na 150 years na nating hinihintay. Isa po sa mga pinaka-interesting na bahagi ng pahayag ni Garlinghouse ay nang ihambing po niya ang kasalukuyang payment silos sa mga unang internet platforms noong mga taong 1990s. Binanggit po niya ang AOL o America Online, ang CompuServe at ang Prodigy. Ayan, he referenced AOL
CompuServe, and Prodigy to show how early networks limited communication across systems. Noong unang panahon, kung mayroon kang account sa AOL, hindi ka pwedeng magpadala ng email sa isang taong gumagamit ng CompuServe. Sila ay mga closed ecosystem o mga bakod sa pader na hindi po nag-uusap. Sa aking opinyon ay napakahenyo po ng analogy na ito ni Brad. Noong unang bahagi ng internet, ang communication ay fragmented. Hindi po magkakakonekta ang mga networks. Ganito eksakto ang nararanasan natin sa banking system ngayon. Ang bangko po dito sa Pilipinas ay may sariling silo. Ang bangko sa Amerika ay may sariling silo. At ang bangko sa Europe ay ganoon din. Para silang AOL at saka CompuServe na hindi po pwedeng mag-usap ng direkta ng walang tulay. Ito po ang dahilan kung bakit napaka-friction ng global payments. Kailangan mo ng XRP bilang bridge asset para sirain ang mga pader na ito. Ang layunin po ng Ripple ay gawin sa pera ang ginawa ng open internet sa impormasyon. Ngayon, hindi mo na kailangang isipin kung ano ang email provider ng kausap mo. Yahoo, Gmail o Outlook man yan. Darating ang mensahe mo sa loob ng 1 segundo. Ang gusto po ni Brad Garlinghouse ay marating po natin ang puntong iyon sa pananalapi or financial. Gusto po niyang ang pagpapadala ng bilyong-bilyong dolyar ay kasing dali lang ng pagpapadala ng email sa isang kaibigan. Ang fragmentation na nakikita po natin sa SWIFT ay ang huling hadlang para sa isang tunay na Internet of Value. Ngayon ay direktang sinasabi po ni Garlinghouse ang mission statement ng Ripple. Sabi niya rito ay let value move the way information moves today. Ayan, ang pahayag na ito ay hindi lang basta marketing slogan. Ito po ay isang blueprint para sa bagong financial infrastructure. Nakatuon po ang Ripple sa efficiency at speed ng settlement. Habang ang SWIFT ay nagpuproseso lang ng mga messages na nagsasabing magpapadala ako ng pera, ang Ripple at XRP ay nagpuproseso ng mismong settlement o ang paglilipat ng halaga sa real time. Sa aking opinyon, isipin po ninyo ang pagkakaiba. Sa SWIFT, nagpapadala ka ng pangako na darating ang pera. Sa Ripple, ipinapadala mo ang mismong pera gamit sa XRP. Ito po ang faster settlement system na kailangan ng ating global economy ngayon pong taong 2026. Ang mga kumpanya ay hindi na pwedeng maghintay ng ilang araw para lang ma-verify ang pondo nila sa kabila ng mundo. Sa tingin ko po ang statement na ito ni Brad ay isang hamon sa mga skeptics. Ipinapakita po niya na ang blockchain-based payment rails ay hindi lang isang alternative, kundi ang tanging logical na susunod na hakbang. Ang legacy rails ay parang postal mail sa panahon ng instant messaging. Sino pa ba ang magpapadala ng sulat sa pamamagitan ng kabayo kung mayroon ka namang smartphone? Sa XRP ang nagsisilbing data packet ng halaga. Ito ang mag-i-streamline sa bawat cross-border transaction, tatanggalin ang mga error at higit po sa lahat, bababaan ang gastos. Ang XRP Army ay nag-react ng matindi dahil alam natin na kapag ang value ay nagsimulang gumalaw gaya ng impormasyon, ang demand para kay XRP ay sasabog. Ngayon ay inamin din po ni Garlinghouse na ang payment sector ay puno ng kompetisyon. Maraming networks ang tumatakbo ng parallel. Ayan, he noted that multiple networks operate in parallel, yet efficiency remains as central control. Ayan, maraming networks ang tumatakbo ng parallel o sabay-sabay sa ngayon. Ngunit sa huli, ang efficiency ang magiging sentro ng lahat.
Ang scrutiny na ibinibigay ni Ripple sa kasalukuyang infrastructure ay nagpapakita na hindi po sila titigil hanggat hindi nababawasan ang friction sa global transfers. Sa aking opinyon, nakikita ko rito ang isang financial system in transition. Hindi ito mangyayari ng magdamag. Pero ang pag-amin po ni Brad na maraming networks ang nag-ooperate sa ngayon ay nagpapakita ng kanyang pagiging realistiko. Alam niyang ang Swift ay sinusubukan ding mag-upgrade gaya po ng Swift GPI at saka ISO 222. Pero ang problema ay ang kanilang foundation. Hindi mo pwedeng gawing rocket ship ang isang lumang karwahe sa pamamagitan lang ng pagpapalit ng gulong. Kailangan mo talaga ng bagong engine. Ang engine na yan ay ang Distributed Ledger Technology o DLT. Ang naging reaksyon po ng XRP Army sa balitang ito ay puno ng pag-asa dahil kahit lumipas na ang mga panahon, hindi po nagbabago ang paninindigan ng Ripple. Sila ay nandito para baguhin ang status quo. Ang kompetisyon ay maganda dahil pinipilit nito ang mga lumang institution na gumalaw. Pero sa huli, ang network na may pinakamababang friction at pinakamabilis na settlement ang mananalo. At sa kasaysayan po ng crypto, walang tatalo sa track record ni XRP pagdating sa real-world institutional utility. Ang transisyong ito ay nagsisimula na at ang 150-year-old rails ay unti-unti na pong naglalaho. Ayan, ang naging viral footage po na ito ay nagsisilbing paalala sa lahat ng mga holders. Ang Ripple ay hindi lang basta kumpanya ng software. Sila po ay isang architect ng bagong sistema ng mundo. Ang pagbanggit po ni Brad sa etymology ng wire transfer ay para gisingin ang mga tao na tayo ay namumuhay sa isang outdated na matrix pagdating po sa finance. Sa bawat interview po ni Brad Garlinghouse, laging may hidden gems. Yan, hidden gems na makukuha. Ang pagtukoy po niya sa AOL at Prodigy ay nagpapaalala sa atin na noong 1944, marami po ang hindi naniwala na ang email ang papatay sa physical mail. Marami po ang tumawa sa internet. Ngayon, ganito rin ang nararanasan ng Ripple at saka XRP. Marami ang nagdududa kung kaya ba nating palitan ang Swift. Pero kung titignan po ninyo ang trajectory, ang fragmentation ay laging sinusundan ng interoperability. XRP is the Internet Protocol for Money. Kung paanong ang TCP is IP ang nagdugtong sa EOL at CompuServe, itong si XRP ang magdudugtong naman sa lahat ng bangko sa mundo. Kaya masasabi ko po rito ay wag lang po tayong tumingin sa presyo araw-araw. Tumingin po tayo sa infrastructure shift na ipinapaliwanag ni Brad. Ang upgrade ay nangyayari na sa background. Ang seryosong usapin tungkol po sa payment infrastructure ay hindi na lang usaping techie. Ito ay usapang global survival para sa ating ekonomiya. Ang XRP Army ay tama sa kanilang excitement dahil ang pagbagsak ng lumang rails ay ang pag-akyat ng bagong standard. At sa kabuuan po ng balitang ito, ang pahayag ni Brad Garlinghouse ay isang malinaw na wake-up call. Ang wire transfer ay isa pong relic ng nakaraan, isang alaala ng telegram wire na dapat nang ilagay sa museo. Ang Ripple ay patuloy na bumubuo ng mga tulay para ang bawat isa sa atin ay makaranas ng isang mundo kung saan ang pera ay gumagalaw ng kasing bilis ng ating mga iniisip. Mula po sa fragmentation ng early internet platforms hanggang sa seamless integration ng modern technology, si XRP ang susi sa pintuan ng Internet of Value. Bago po natin ipagpatuloy ang ating balita, mag-technical analysis po muna tayo. Yan, lagay po natin kay XRP.
At ayan po ang ating kasalukuyang daily chart time frame na ipinapakita ni XRP dito. Ayan, umaangat po siya. Kung mag-zoom out po tayo, makikita po natin dito na nagkaroon po siya ng rebound dito. Tumalbog po siya rito. Pero nitong mga nakaraan, talagang matindi po yung naging bakbakan dito sa 1.3211 na major support natin. Sinubukan pong basagin ng mga bears. Ayan, nagsimula po nitong mga March 27 hanggang March 30. Tapos sinubukan niya ulit nitong mga nakalipas lamang na ilang araw noong April 12 at saka 13 dito. Ayan, pero ngayon tumalbog po siya at mukhang nagpapatuloy na po siya sa kanyang pag-angat. Kaya ayan, kung i-zoom in po natin, makikita po natin na nagkukulay green na po yung ating Hall Sweet Indicator dito. Yan po yung binabantayan natin. Yan po yung gusto nating makita na signal dito. Kaya ayan, nag-green na po siya katulad po ng nangyari dito. Ibig sabihin is bullish na. Nag-uumpisa na pong mag-take over ang mga bulls. Yan, or ibig sabihin ay lumalakas po ang buying pressure natin. At dahil dyan, kitang-kita po natin na nabasag po yung ating minor support dito kahapon. Yan, sa pamamagitan ng candlestick natin kahapon, nagsara po siya dito sa ibabaw ng ating minor resistance na 1.3833. Kaya basag na po siya. At yung candlestick natin dito ay ayan, nagpapatuloy po siya. Isang bullish candlestick na nagpapatuloy po sa kanyang pag-akyat. At kung magtutuloy-tuloy po yan, ay sa tingin ko ay patatamaan po niya yung sunod na minor resistance natin dito sa itaas. Yan, dahil sa breakout na yan, possible po na didiretso muna siya dito. Yan, bago siya magkaranas ng retracement. Yan. Tapos susubukan niya ulit. Or, yan, baka maring hanggang dito tapos magre-retest po siya sa kanyang nabasag na minor resistance natin dito. Yan, na 1.3833. Kaya, ang importante naman po rito is mataas yung chances na aakyatin niya ang ating sunod na minor resistance dito sa 1.4371. Kaya ayan, aside po sa ating Hall Sweet Indicator dito na nagpapakita na ng isang bullish signal, yung matindi po rito is ang ating QQE Mod Indicator dito. Yan, kitang-kita natin na kulay blue na po. Nag-umpisa na pong lumabas ang kulay blue na QQE bar natin noong April 14. Sinundan po ulit ito ng kulay blue na QQE bar at mas malaki pa yung kanyang sukat. At maging ngayon, ang ating current QQE bar ay ganun din, kulay blue at mas malaki ang sukat nito. Ibig pong sabihin ay patuloy pong lumalakas ang ating bullish momentum. Kaya mataas po ang chances na magpapatuloy po sa pag-akyat sa presyo itong si XRP sa mga paparating na araw. Kaya yan, ngayon ay ang nagsisilbong resistance na po natin ngayon is ang 1.4371. Kung mababasag po ito, ang sunod po nating target ngayon ay ang 1.5672 which is isang major resistance. Kaya ayan, yung color coding po natin dito is kulay green is mga resistance, kulay red kapag support. Kaya dahil nabasag po ang 1.3833 na ating minor resistance, update po natin yan at palitan po natin ng kulay red. Kaya yan po ang ating technical analysis kay XRP sa araw na ito. Yan, in short, mataas po ang chances na siya ay magpapatuloy sa kanyang pag-akyat. At ayan, ang sabi naman po sa ating sunod na balita dito ay Ripple CEO to XRP investors. Now is our moment to act. Here's what happened. Habang marami po ay nakatitig sa presyo ng market, may mas malalim at mas decisive na kaganapang nangyayari po sa Washington DC. Sa mismong pagdiriwang ng kanyang ika-11 taon or 11th anniversary sa Ripple, hindi handaan o party ang inatupag ni Brad dito.
Sa halip, direkta po siyang nagpunta sa puso ng kapangyarihan sa Amerika para itulak ang inaasam nating lahat. At yan po ay walang iba kundi ang tunay na regulatory clarity. Sabi po ni Brad sa kanyang post sa X, "Now is our moment to act." Yan. Hindi ito basta-basta hugot lamang. Ito po ay bunga ng sunod-sunod na high-level meetings kasama po ang mga matataas na opisyal at saka lawmakers. Kaya pag-uusapan po natin dito kung bakit ang Clarity Act ang magsisilbing susi para sa ating tagumpay at kung bakit ang mga susunod na linggo ang posibleng magtakda ng tadhana ng XRP para sa susunod na dekada. Yan, basahin po natin yung buong post dito ni Brad Garlinghouse. Sabi niya rito, "Yesterday I celebrated 11 years at Ripple. Back then, I could not not have predicted that we'd still be fighting for regulatory clarity. The fight has been worth it. After a day in DC, having great conversations with Senator Hagerty, Bernie Moreno, Senator Tim Scott, John Busman, and yan. Hindi po biro ang 11 taon na pananatili sa isang kumpanya, lalo na sa mundo ng crypto na puno ng fragmented regulatory environment. Mula noong taong 2015, pinangunahan po ni Brad ang Ripple sa gitna ng matinding friction sa pagitan ng innovation at saka compliance. Maraming beses silang sinubukan, hinarang at kinuwestiyon, pero nanatili silang nakatayo. Ang milestone na ito ay hindi lang tungkol sa tagal ng serbisyo, kundi tungkol sa persistence o paninindigan. Ang opinion ko po dito ay kung titingnan natin ang track record ni Brad, makikita natin na isa siyang general sa larangan ng finance. Hindi po siya tumitigil hanggat hindi niya nakukuha ang malinaw na rules of the game. Sa tingin ko, ang kanyang 11th anniversary ay nagsisilbing symbolic turning point. Noong mga nakaraang taon, parang laging defense mode ang Ripple. Pero ngayon pong taong 2026, makikita natin sila. Makikita na po natin sila bilang aggressor. Sila na ang nagdidikta ng agenda sa Washington. Para sa akin, ang katotohanang direkta niyang kinausap sina Senator Bill Hagerty at Bernie Moreno ay nagpapakita na hindi na lang tayo outsiders sa paningin ng gobyerno. Tinatrato na ang crypto bilang isang strategic sector. At kapag strategic ang tingin po sa iyo, ibig sabihin ay kailangan ka. Kailangan ka na nilang pakinggan. Kumbaga sa chess, nasa endgame na tayo. Ang lahat ng hirap at gastos ni Brad sa legal fees noong mga nakaraang taon ay nagbubunga na ngayon sa anyo ng mas malakas na boses sa Senado. Sa aking opinyon, ang mensahe po ni Brad ay hindi lang para sa mga regulators. Ito ay para palakasin din ang loob nating mga investors. Sinasabi niya sa atin na ang long road na tinahak natin ay malapit na po sa dulo. Hindi na tayo naglalakad sa dilim. Kitang-kita na ang liwanag ng clarity sa dulo ng tunnel. Ngayon pong April 2026, ang usapin ay nakatutok na sa financial innovation and technology for the 21st century. Ayan. Sabi po dito, at the heart of current discussion sits the Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act, commonly known as the Clarity Act. The bill passed the House in 2025 and has advanced to the Senate Banking Committee as of April 2026, marking a critical phase in its legislative journey. Ayan. Ang 21st Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act ay mas kilala po bilang Clarity Act. Matatandaan po natin na
pumasa na ito sa House of Representatives noong 2025. At ngayon, ang pinaka-critical na phase ay nagsimula na. Ang pag-usad po nito sa Senate Banking Committee. Ang batas po na ito ang magtatakda ng malinaw na guidelines kung ano ang digital asset classification at kung aling ahensya ang dapat mag-regulate sa bawat aspeto. Ngayon, ito naman ang masasabi ko dyan. Ito na ang holy grail ng crypto legislation. Sa loob ng maraming taon, ang reklamo ng mga kumpanya gaya po ng Ripple ay ang kawalan ng malinaw na definisyon. Ngayon, sa pamamagitan po ng Clarity Act, magkakaroon na ng consistent guidelines. Ngayon ay bakit ito mahalaga para sa atin? Sa aking opinyon, kapag naging batas ito, mawawala na ang takot ng mga dambuhalang institution na mag-invest ng malakihan kay XRP. Isipin po ninyo mga kakripto, sino ba namang bilyonaryo ang gustong magpasok ng pera kung bukas ay pwedeng magbago ang rules o batas? Siyempre, wala. Kaya ang pag-advance ng bill na ito sa Senate Banking Committee ay isa pong massive win. Sa tingin ko, ang presyon mula sa industry leaders gaya po ni Brad at ang lumalalang regulatory gridlock ang nagsisilbing catalyst para bumigay na ang mga regulators. Sinasabi ko sa inyo, ang gobyerno ng Amerika ay hindi gagawa ng ganitong hakbang kung hindi nila nakikita ang value ng crypto para sa kanilang ekonomiya. Ang Clarity Act ay hindi lang papel. Ito ang magsisilbing safe harbor para sa bawat developer at investor sa bansa. Kaya masasabi kong ang mga susunod na botohan sa Senado ang magiging ultimate catalyst para sa susunod na bull run. Ngayon ay hindi lang basta nag-post sa X itong si Brad. Nakipag face-to-face po siya sa mga lawmakers gaya po ni Tim Scott. Ayan, balikan po natin ang kanilang larawan dito. Ayan, nakipag face-to-face po siya sa mga lawmakers gaya ni na Tim Scott, John Boozman at saka ang policy advisor na si Patrick Witt. Sumipot din siya sa Semaphore World Economic Summit para ipaliwanag ang kahalagahan ng crypto sa global payment infrastructure. Ang coordination na ito sa pagitan ng industry at saka policy makers ay nasa tipping point na ayon kay Garlinghouse. Sa aking opinyon, ang pagpunta ni Brad sa Washington ay isa pong power move. Hindi ka papansinin ng mga senador na gaya ni na Tim Scott kung wala kang dalang solusyon sa problema ng bansa. Sa tingin ko, ang pinag-uusapan nila doon ay hindi lang si XRP. Ang pinag-uusapan nila ay kung paano mananatiling dominant ang Amerika sa usaping digital finance. Si Brad ay nagpuposisyon or pinuposisyon po niya si Ripple bilang backbone ng bagong sistema. Napansin niyo ba ang pagbabago ng tono sa Washington? Dati, crypto ang kalaban. Ngayon, crypto ang kailangan nilang i-oversee para hindi po sila mapag-iwanan ng ibang bansa. Kaya sa opinion ko, ang paglahok po ni Brad sa Semaphore Summit ay nagbibigay sa kanya ng plataporma para ipakita sa buong mundo na ang Ripple ay handa sa institutional integration. Ang mga ganitong meetings ay hindi nangyayari kung walang concrete legislative outcomes na niluluto sa background. Sinasabi ko po sa inyo, ang alignment na ito ay napakahalaga. Hindi ito pwedeng mangyari noong taong 2021 o 2022. Pero ngayon pong taong 2026, ang lahat ay handa na para sa kompromiso. Ngayon ay binigyang diin po ni Brad na ang kasalukuyang sandali ay isang narrow but critical window. Ayan. Narrow but critical window.
His call to action reflects a belief that alignment between policymakers and industry leaders has reached a tipping point. Ayan, ang alignment po sa pagitan ng mga policymakers at industry leaders ay hindi madalas mangyari. Para po sa atin bilang mga XRP investors, ang regulatory clarity na ito ang direktang mag-i-impluwensya sa liquidity conditions at saka institutional adoption. Sa aking opinion ay isang-ayon ako kay Brad na ito ay isang narrow window. Sa mundo ng politika, mabilis pong magbago ang ihip ng hangin. Kaya naman ang bawat araw na lumilipas na may progress sa Clarity Act ay isang tagumpay para sa atin. Ang legal certainty na dala po nito ang magiging pinakamalakas na factor para sa price appreciation ni XRP. Hindi na tayo aasa lang sa hype o tweets. Aasa na po tayo sa tunay na infrastructure growth. Kapag naging malinaw na ang batas, ang liquidity ni XRP ay tataas dahil mas marami ng market makers ang papasok nang walang takot sa legal repercussions. Isipin po ninyo ang impact nito sa global payment system. Ang Ripple ay nasa pole position dahil sila ang pinaka-compliant na kumpanya sa buong space. Kaya ang masasabi ko po rito ay ang pagiging long-awaited clarity nito ay magbubukas ng floodgates ng kapital na matagal nang nakahold sa gilid. Ang coming weeks ay hindi lang anticipation. Ito po ay strategic waiting. Sa bawat balitang lumalabas mula sa Senate Banking Committee, lalong tumitibay ang ating pundasyon bilang mga investors. Sa kabuuan ng balitang ito, ang mensahe po ni Brad Garlinghouse ay malinaw. Tapos na po ang panahon ng pagtatago at pag-aalinlangan. Ang 11 years niya sa Ripple ay nagbunga ng isang pagkakataon na ngayon lang natin nakitang ganito kalapit. Ang Clarity Act ay gumagalaw, ang mga senador ay nakikinig, at ang industriya ay nagkakaisa. Ang ating moment to act ay narito na. Kaya wag po nating kalimutan na ang tagumpay ay hindi nangyayari overnight. Pero ang bawat hakbang sa Washington ay patunay na ang realidad ni XRP ay hindi matatanggihan. Ang mga susunod na linggo ay magiging makasaysayan. Kaya manatili po tayong alerto, manatili po tayong informed at lagi po nating tandaan ang clarity na matagal nating hinihintay sa wakas ay may hugis na at narito na sa ating harapan. At ayan, ang sabi naman sa ating sunod na balita dito ay analyst says XRP will go up from here. $28 is next and here's why. Ayan, mainit-init po ang usapan sa crypto community dahil sa isang firm outlook mula po sa sikat na analyst na si CryptoBull. Habang marami ang nagkakalat ng takot at nagsasabing babagsak sa XRP sa 0.73, direkta itong tinanggihan ni CryptoBull. Para sa kanya, ang mga bearish projections na ito ay walang kredibilidad. Sa halip, naniniwala siya na si XRP ay nakaposisyon na para sa isang dambuhalang pagtalon at ang target ay isang napakalaking $28. Alam ko mapapaisip kayo, seryoso ba ito? $28? Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang basihan ng prediction na ito batay po sa long-term chart dito ni CryptoBull at maliban dito ay ang naging reaksyon ng community at ang mga debating bumabalot sa presyo ng ating paboritong digital asset. Yan, basahin po natin yung paliwanag dito ni CryptoBull. Sabi niya, XRP will go up from here. Don't listen to those fake analysts who have been sharing a 0.73 target. They don't know what they are talking about. $28 is next. Yan. Ang basihan po ni CryptoBull dito ay ang 1-month chart time frame ng XRP-USD pair na nagpapakita po ng galaw ng presyo sa loob ng maraming taon. Dito makikita po ang isang consistent upward trend line. Yan po, na nagsisilbing matibay na support
simula pa noong mga nakaraang market cycles. Kahit dumaan po sa XRP sa matinding volatility o pabago-bagong presyo, tila nire-respeto pa rin ng asset ang long-term ascending support level na ito. Sa aking opinyon, alam po ninyo mga ka-crypto, sa mundo ng pag-a-analyze, ang long-term trend ay madalas na mas matibay kaysa sa daily noise. Kaya para sa akin, ang pag-focus po ni Crypto Bull sa monthly chart dito ay isang matalinong hakbang. At ang tanong ay bakit? Dahil dito mo makikita ang tunay na backbone ng presyo. Kung titignan po natin ang kasaysayan, tuwing tumatama po sa XRP sa trendline na ito, laging may kasunod na malakas na bounce. Ayan. Kaya naman ang paniniwala niya na ito ay isang continuation signal sa halip na reversal ay may logical na pinanggagalingan. Hindi lang ito basta pangarap. Ito po ay pagtitiwala sa historical price structure na paulit-ulit na nagaganap sa market. Isipin po ninyo, kung ang trendline ay hindi nabasag sa loob ng maraming taon, bakit ito mababasag ngayon kung kailan mas malakas ang adoption ng Ripple? Yan, syempre hindi po mawawala ang mga skeptics natin dito. Marami sa ating community ang nagtatanong kung gaano ba talaga realistic ang $28. Ang ilang commenters sa X ay nagsasabing ang pagtatalaga ng ganitong kalaking value ay parang too good to be true. Yan, too good to be true kumpara sa mas conservative na projections. Mayroon ding nag-aalala tungkol sa market capitalization. Sinasabi nila na para maabot ang $28, kailangan ng isang scale o laki ng liquidity na baka hindi pa kaya ng kasalukuyang kondisyon ng sektor. Sa aking opinyon, naiintindihan ko ang mga nagdududa. Sa aspeto po ng market cap, kailangan nating aminin na dambuhalang pera ang kailangang pumasok para maabot ang $28. Pero heto ang aking hirit. Huwag po nating kalimutan na nasa taong 2026 na po tayo. Ang institutional liquidity na nakikita natin ngayon ay hindi hamak na mas malaki kaysa noong nakalipas na taong 2017 o 2021. Kung ang mga malalaking bangko at institution ay gagamit na ng XRP para sa settlements, ang market cap rules ng nakaraan ay pwedeng mabali. Ang market cap ay madalas na sinusukat sa retail mindset, pero sa utility mindset, iba po ang usapan. Gayunpaman, pabor din ako sa pagiging maingat. Mahalagang tignan din ang fundamental constraints bago tayo mag-all-in sa $28 prediction. Mayroon din pong ibang grupo ng analyst na naniniwalang aakyat nga sa XRP pero baka ito ay sumisid. Sinasabi nila na posibleng bumaba muna sa range na 0.68 hanggang 0.88 bago tuluyang humarurot pa itaas. Ito yung tinatawag nilang interim downside volatility. Sa kabilang banda, may mga dismissive na talaga at nagsasabing ang $2.8 ang mas makatotohanang target. Sa aking opinyon, ang debating ito ay normal na bahagi ng market. Para sa akin, ang senaryo na bababa muna bago aakyat ay napakakaraniwan. Madalas kasing linisin ng market ang mga over-leverage long positions bago ang tunay na rally. Pero kailangan po nating tandaan, ang mas malaking larawan or big picture. Kahit bumaba po tayo sa 0.88 hanggat ang ascending trend line na binanggit po ni Crypto Bull ay hindi nababasag, ang bullish thesis ay mananatiling buhay. Ang pagitan po ng $2.80 at $28 ay malawak. Pero sa crypto, alam nating ang imposible ay nagiging posible sa loob lang ng maikling panahon. Kaya ang tanong na lang ay kung gaano ka
kahaba maghintay. Balikan po natin ang post ni CryptoBull na muling nagbukas ng sugat sa pagitan ng mga naniniwala sa technical structures at sa mga nakafocus sa liquidity at saka economic factors. Ang paghahating ito sa XRP community ay patunay na hanggang ngayon si XRP ang isa sa mga pinaka-polarizing na assets sa buong mundo. Kabilaan ang opinyon, pero si CryptoBull dito ay nananatiling matatag sa kanyang stand. Ang trajectory ng XRP ay paitaas at ang $28 ay hindi lang isang numero, kundi isang destinasyon. At sa kabuuan, ang lahat ng ito ay bumabalik po sa ating sariling conviction. Bilang mga traders at investors, kailangan nating timbangin ang parehong panig. Sa tingin ko, ang pinakamahalagang aral dito ay ang time horizon. Kung ikaw ay isang day trader, baka ang $28 ay makasama sa iyo dahil sa sobrang layo nito. Pero kung ikaw naman ay isang hodler, simula pa noong mga nakaraang taon, ang $28 ay isang reward para sa iyong pasensya. Ang trajectory po ng XRP ay mukhang malinaw na paitaas, lalo na sa gitna ng mga bagong regulatory clarity ngayon pong taong 2026. Kaya manatili po tayong alerto sa ating mga charts at huwag po tayong magpadala sa ating emosyon. At lagi po natin tandaan na dito po sa crypto, ang trend is your friend. Ang sabi naman sa ating sunod na balita dito ay top XRPL validator shares latest big news with XRP holders. Ayan, tila hindi pa rin tumitigil ang mga regulators sa Amerika sa paggawa ng mga bagong polisiya na pwedeng makaapekto sa ating lahat. Isa pong napakalaking balita ang lumabas mula sa ating paboritong source dito na Times Tabloid. Ang Securities and Exchange Commission o SEC ay naglabas po ng staff statement sa ilalim ng tinatawag nilang Project Crypto. Ang bagong policy update na ito ay nakatutok po sa mga user interfaces na ginagamit sa paghahanda ng crypto asset transactions. Sa madaling salita, sinusubukan nilang silipin kung ang mga apps o websites na ginagamit natin sa pag-trade ay dapat bang mag-register bilang broker-dealers. Marami po ang kinabahan, pero isang top validator po dito na si VET ang mabilis na nagbigay ng linaw at magandang balita para sa atin bilang mga XRP holders. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin kung bakit ang structure mismo ng XRP Ledger ang magsisilbing proteksyon natin laban sa mga ganitong klaseng regulatory pressure. Simulan po natin sa pagbasa sa statement dito ni VET. Sabi niya, extremely good news for DeFi on XRP. Why? We have XRP protocol level decentralized exchange with order books and automated market makers and native cross-currency transactions routing. Ayan. Ang SEC Division of Trading and Markets ay naglabas po ng view tungkol sa broker-dealer registration requirements. Ayan po. Ang target po nila ay yung mga systems na tumutulong sa mga users na maghanda ng transactions involving po ng crypto asset securities. Gusto nilang tukuyin kung kailan ang isang interface ay nagiging facilitator na kailangang sumunod sa mabibigat na regulatory obligations. Para sa isang ordinaryong tao, parang nakakatakot ito dahil baka maapektuhan ang mga DeFi apps na ginagamit natin. Pero dito po pumasok si VET, isa sa mga respetadong validator ng XRPL. Ipinaliwanag po niya na ang XRP Ledger ay dinisenyo sa paraang built-in na ang exchange functions nito. Ibig sabihin, hindi ito gaya ng ibang networks na kailangan pa ng external apps o intermediaries para gumana ang trading.
Sa aking opinyon, itong Project Crypto ng SEC ay isa na namang pagtatangka na kontrolin ang mga gateways ng crypto. Pero heto po ang catch. Ang SEC ay nakatutok sa interface-driven facilitation. Ang target nila ay yung mga kumpanya o developers na gumagawa ng app na nagmamatch ng orders. Pero sa XRPL, ang matching ng orders ay hindi ginagawa ng isang app o interface. Ito po ay ginagawa mismo ng protocol. Napakatalino ng design na ito. Isipin po ninyo mga ka-crypto, parang isang kalsada na may built-in na tindahan sa ilalim ng semento. Hindi mo na kailangan ng highway na gusali o interface para makipagpalitan. Dahil dito ang structural advantage ng XRPL ay nagiging immune sa broker-dealer rules na ito dahil wala pong middleman sa protocol level. Ito ang dahilan kung bakit matagal nang sinasabi ni Brad Garlinghouse na ang XRPL ay built for finance. Hindi lang ito basta blockchain. Ito ay isang kompletong financial market na nasa loob mismo ng code. Ngayon ay ipinaliwanag po ni Vet na ang XRP ledger ay mayroon po itong Native Decentralized Exchange or DEX. Hindi lang basta DEX, kundi may kasama po itong order books. Ayan. Maliban po sa order books, ay meron din po itong automated market maker. Ayan, or AMM functionality. At saka native cross-currency routing. Ibig pong sabihin, ang pag-access po sa XRPL DEX ay hindi nangangailangan ng hiwalay na registration sa application level. Ang iyong pondo ay nananatili po sa on-ledger at ang execution ay nangyayari sa pamamagitan ng protocol rules, hindi sa pamamagitan ng external intermediaries. Ang mga developers ay hindi na kailangan gumawa ng sariling exchange para makakuha ng liquidity. Ang XRPL ay isang shared market environment. Ang trading functions ay bahagi na ng infrastructure. Hindi lang isang stand-alone service. Ito ang malaking kaibahan ng XRPL sa ibang DeFi platforms na nangangailangan pa ng third-party smart contracts para gumana. Sa aking opinyon, ang XRPL ay ang ultimate decentralized fortress. Habang ang SEC ay abala sa paghabol sa mga interfaces, ang XRPL ay tumatakbo po sa base layer. Isipin po ninyo ang kaibahan. Ang ibang crypto networks ay parang isang mall na maraming tenants. Yan po yung apps. Kung gusto po ng SEC, pwedeng ipasara ang isang tenant. Pero pagdating kay XRPL, ang XRPL ay ang mismong gusali na ang mga pader ay marunong magbenta at saka bumili. Dahil ang routing at execution ay nasa protocol level, wala pong central authority o broker na pwedeng ituro ang SEC para piliting mag-register. Ang validator na si Vet ay tama sa pagsasabing ito ay isang structural advantage. Ito ang dahilan kung bakit kahit anong policy update ang ilabas ng SEC hanggat ito ay interface-focused, mahihirapan po silang hawakan ang XRPL. Ang DeFi on XRP ay mas matatag kaysa sa iniisip ng marami dahil ito po ay built-in, hindi lamang add-on. Ang post po ni Vet ay nagbibigay ng bagong pag-asa sa DeFi ecosystem ni XRP. Ang SEC guidance ay nakatutok sa kung saan humahawak o naghahanda ng transactions ang mga interfaces, lalo na kung ito ay pwedeng ituring na broker-dealer activity. Pero dahil ang execution po sa XRPL ay nangyayari on-chain nang walang external matching systems, ang reliance sa mga intermediaries ay halos zero.
Ito ay mahalaga dahil binabawasan nito ang regulatory risk para sa mga developers na gustong gumamit ng XRPL liquidity. Hindi nila kailangang matakot na baka bigla silang tawagin ng SEC na unregistered brokers dahil ang interface nila ay nagsisilbi lang na window sa isang market na nasa ilalim na ng protocol rules. Sa aking opinyon, ang nakikita ko rito ay isang massive green light para sa mga institutional developers. Sa nakalipas na mga buwan, marami po ang nag-aalinlangan na pumasok sa DeFi dahil sa takot sa SEC. Pero sa paglilinaw po na ito ni VET, ipinapaalala po niya sa atin na ang XRPL ay regulatory ready by design. Sa tingin ko, ang magiging mitsa para sa paglipat ng mas maraming liquidity sa XRP ay ito mismo. Habang ang ibang networks ay kailangang mag-adjust o mag-re-engineer ng kanilang interfaces para sumunod sa SEC Project Crypto, ang XRPL ay handa na simulat sa pool. Kaya ang aking personal na hinala dito ay sinadya itong design na ito ni na David Schwartz at saka Arthur Brito noong nakalipas na taong 2012. Alam nilang darating po ang panahon na ang mga middleman ay hahabulin. Kaya gumawa po sila ng system na walang kailangang middleman. Ito po ang the real decentralization. Ngayon ay ano po ba ang kaibahan na itinuturo ni VET? Ayan. Yan po ay ang layer kung saan nangyayari ang action. Ang SEC ay nakatutok po sa interface layer. Ang surface kung saan nakikipag-ugnayan ang mga tao. Ang XRPL trading naman ay nangyayari po sa protocol layer. Ito po ang engine sa ilalim ng hood. Dahil ang matching ay ginagawa ng network mismo, walang entity na nagfa-facilitate ng trade sa paraang gusto ng SEC na i-regulate bilang broker-dealer. Ito ang dahilan kung bakit ang XRPL DEX ay unique. Ang liquidity ay shared sa buong network. Kahit anong app ang gamitin mo, sa iisang shared market environment ka pa rin pumapasok. Ang infrastructure na ito ay nagpapababa ng reliance sa mga intermediaries na siya namang target ng bagong guidance ng SEC. Sa aking opinion, ito po ay parang ganito. Ang SEC ay sinusubukan po nilang i-regulate ang mga waiters sa restaurant. Yan po ay kumakatawan sa interfaces. Pero sa XRPL, ang pagkain ay self-service at ang kusina ay automatic. Yan naman ang kumakatawan sa protocol. Walang waiter na kailangang kumuha ng order mo at dalhin sa kusina. Ikaw po mismo ang direktang kumukonekta sa engine. Dahil dito ang XRPL ay nagiging pinakaligtas na lugar para sa institutional trading. Kung ikaw ay isang malaking bangko o financial institution, ayaw mo ng regulatory uncertainty. Gusto mo ng system na kahit anong mangyari sa labas, ang core functionality nito ay hindi pwedeng ipasara o illegalize out of existence. Ang protocol native nature ng XRPL DEX ang sagot sa problemang ito. Ito ang dahilan kung bakit si XRP ay hindi lamang po barya. Ito ang susi sa isang buong financial ecosystem na hindi kayang tibagin ng isang staff statement mula sa SEC. Ayan, marami pong XRP holders ang hindi po nakakaintindi sa lalim ng balitang ito. Akala po nila ay technical jargon lamang ito. Pero ang totoo, ito po ay isang silent win. Habang ibang crypto assets ay nagkakandara pa kung paano po susunod sa broker registration, ang XRP Ledger ay relax lang dahil ang structure nito ay compliant na by nature. Ang decentralized execution na binanggit po ni VET ay ang holy grail ng crypto regulation. Ang structural advantage na ito ay magbubukas po ng pinto para sa mga bagong automated market makers
at cross-currency routing na hindi kailangang dumaan sa mga broker-dealers. Ito po ay magpapabilis ng transaction flow at lalong magpapalakas sa utility ng XRP bilang bridge asset. Ang aking opinion po rito ay napaka-bullish. Ang SEC Project Crypto ay baka maging death sentence para sa ibang DeFi platforms na masyadong umaasa po sa interface matching. Pero para po sa XRPL, ito po ay isa lamang stress test na muli nating naipasa. Ang katotohanan po na ang mga pondo ay nananatiling on ledger at ang execution ay protocol-based ay nagbibigay po ng ultimate transparency. Wala pong hidden fees, walang hidden middleman at walang regulatory gray areas pagdating sa execution. Kaya ang update po na ito ay paalala sa atin na kahit ang SEC ay gumagawa ng mga bagong rules, ang XRP Ledger ay laging one step ahead. Hindi tayo kailangang matakot sa bagong registration requirements dahil wala tayong kailangang i-register sa protocol level. Ito po ang tunay na kalayaan na dala ng XRPL. At ayan sa kabuuan, ang mensahe po rito ay malinaw mula sa ating validator na si VET. Ang XRP Ledger ay hindi lang basta tool para sa payments. Ito po ay isang decentralized financial infrastructure na kayang tumayo sa sarili nitong mga paa kahit sa gitna ng matinding regulatory scrutiny. Kaya ang balitang ito ay patunay na ang taong ito, 2026, ay taon ng utility at saka structural clarity para kay XRP. Kaya wag po nating kalimutan na ang disenyo ng ating network ay ang ating pinakamalakas na depensa. Habang ang mundo ay nagkakagulo sa mga bagong rules ng SEC, tayo ay may kumpiyansa dahil ang ating pondo ay on-chain at ang ating trades ay protocol native. Manatili po tayong alerto, patuloy na mag-aral at lagi po nating tandaan ang XRP Ledger ay binuo para sa ganitong mga hamon. Ang kinabukasan po ng DeFi ay narito na at ito ay nasa loob mismo ng XRP Ledger. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.